Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. At I hope tayo nakatulog ng mahimbing. Yung iba, hanggang ngayon mahimbing. Alright. Tayo po tayong lahat at pangunahan ko po ang pag-aaral pong ito sa Book of Romans chapter 12 and 1 Thessalonians chapter 2. Romans chapter 12 verse number 2, saka 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Okay. So dalawang passage po. Let me introduce this topic or this message this morning by these two passages. Romans chapter 12 verse number 2 and 1 Thessalonians chapter 13. 1 Thessalonians 2 verse number 13. Okay, in Romans chapter 12 verse number 2, ito po ang sinasabi ng Bible. Sundan niyo po sa inyong mga mata. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In 1 Thessalonians 2:13, the Bible says, For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Okay, tayo po ay sumandali sa panalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapagtipon muli. O Diyos, marami po kaming pwedeng gawin sa araw po na ito, sa pagkakataon po na ito. At salamat dahil nandito po kami, na nagpupuri po sa inyo, sumasamba po sa inyo. Nawa, ang amin pong mga atensyon, ang amin pong mind and heart is dedicated to Thy word this morning. And I hope, dear Lord, na sa bawat po mapapakinggan po namin, magkaroon po kami ng searching heart. A heart that is willing to learn, that is willing to change based on your word. Help us, Lord, na hindi lamang po to be hearers of the word and not doers, but as well kami ay magiging tagapagganap ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na huwag maging satisfied sa status quo o sa buhay na kung saan stagnant para pong walang pagkilos o walang paglago. Tulungan niyo po kami na makita ang aming mga sarili sa liwanag ng banal na salita. Pakatulungan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang maitaas at maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Ikaw ang gumamit po sa akin at nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siya pong kikilos sa bawat puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po ay makakaupo. So let me premise o pangunahan yung pag-aaral po na ito with this thought. No, kaya binasa po natin Romans 12. Of course, we are in the true spirituality as I introduced last week. No? So let me premise with this. Sabi ng verse number 2 ng Romans chapter 12, and be not conformed to this world. And be not conformed to this world. Do you agree na this world ay napaka-laki ng impluwensya sa bawat tao? Okay. Kasi dito tayo nabubuhay. Amen. No? Alam nga namang hindi ka ma-impluwensyahan. But the Bible tells us that we should not be conformed. So hindi dapat tayo kumonform. Or hindi dapat tayo, sabi nga ng ibang mamold. Or ibig sabihin, kung ano yung pamamaraan ng sanlibutan, kung paano sila mag-isip, hindi ka dapat maging katulad nun. Kundi ang sabi niya, kailangan matransform ka by the renewing of your mind. And renewing of the mind happens when we study the Word of God and when we believe the Word of God. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 2, nung binasa po natin, tinanggap ng mga taga-Thessalonians yung Word of God, hindi bilang salita lang ng tao, kundi sa katotohanan, salita talaga ng Diyos. At kapag nakapakinig tayo ng preaching mula sa salita ng Diyos,
We should take it as the Word of God kung ito ay nasa salita ng Diyos. No? Regardless of the preacher, kahit mahina ang boses, kahit sumisigaw, kahit gumagalaw, ano bang pamamaraan ng pananalita, it doesn't matter. Kung salita ng Diyos ito, regardless of who says it, kailangan magkaroon tayo ng believing attitude when it comes to the Word of God. Kailangan yung atin pong disposition pagdating salita ng Diyos is that of belief or believing. That we believe what the Word of God says. At ang sabi niya in Romans chapter 12 verse number 2, hindi dapat tayo mag-conform to this world. Conform. Anong tawag doon sa kapag simula baby pa lang or hanggang magiging bata siya, di ba? Ang tinatawag doon formative years. You know why? Kasi doon na-form yung thinking niya. O paano siya mag-isip. Yung habits doon po natitrain. Ano po? Hindi ko po alam kung sinasadya ng mga magulang ko. Siguro sinasadya nila. Pero ako po ay pinalaki na may kaisipan na hindi mo kailangan makuha ang gusto mo agad-agad. Kapag sa school, marami mga, di ba, mga uso. Kunyari, uso yung, ano ba yun? Uso yung trumpo. Uso yung pogs. Uso yung text. Hindi ako nagkakaroon ako pagpalaos na. Kapag patapos na yung sikat, doon lang ako magkakaroon. Wala ka ng kalaro. Kasi, pogs na sila eh. Di ba? Text na sila eh. Ikaw, nasa trumpo pa lang. No? Pero, ibig sabihin, early on sa pagiging bata ko po, ay parang nakita ko na hindi mo naman kailangan kagaya lahat. Alam mo yun? Hindi mo kailangan katulad sila kung gusto nila mag-text maghapon, hindi mo kailangan mag-text maghapon. No? Kung addict sila sa computer, hindi mo kailangan maging addict sa computer. Naintindihan po ba? No? And I believe na yung training na yon ay it served me well when it comes to the truth. Bakit po? No? Because when you stand for something, kapag tumayo ka sa isang bagay, not everybody will stand with you. Not everybody is willing to take side and not everyone is willing na tatayuan nila yung gusto mong tayuan. Pero kagaya nung bata pa ako, kung merong sikat na damit, di naman ako nagkakaroon nun. Wala akong pakialam kahit ano pang sa suot nila. Kasi mayroon naman akong damit. Ano po? At ang kailangan ko lang matutunan ay maging kontento sa kung anong meron ako. At magpasalamat sa kung anong binigay sa akin. Hindi ko kailangan mainggit kung bago yung mga damit nila, maganda yung bag nila, kung kunghun lang yung bag ko. Ano naman? Hindi naman ako nagkaroon ng kunghun na bag. Pero, ang point lang natin mga kapatid, early on, yung bata pa po ako, ang kaisipan na nakukuha ko ay, hindi porket yun yung sikat, sasama ka dun. So, popular opinion is not always right. And it's mostly wrong. Kung ano yung popular, kung ano yung sikat, hindi nga tama eh. But mostly, napakaraming mga Kristiyano, believe it or not, is conformed to this world. Conform to what the culture says. Conform to what popular opinion says. Culture. Diba? Popular beliefs o popular opinion. Paano nasi-shape yung kaisipan natin? Anong laman ng ating mind? Saan natin nakuha kung anong ginagawa natin at pinipaniwalaan natin? No? It should be from the Word of God. Tama yun, tama. It should be from the Word of God, pero yun po ba talaga yung nangyayari sa karamihan? Hindi. No? That's why the Apostle Paul says, be renewed. Sabi niya, Romans 12:2, be ye transformed by the renewing of your mind. It needs transformation in the mind para hindi ka makonform sa world. Dahil ang sanlibutan, ang gusto niyang gawin ay i-conform ang bawat isa sa atin sa gusto niya. At tandaan natin, culture and popular opinion is against God. It is against God.
We are singing songs na ang laman ng mga awit natin is loving God. Tama? Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin siya, purihin natin siya. Tama yung mga inaawit natin. Pero ito po, when loving God means forsaking this. When loving God means iiwanan mo ito. When loving God means you will be against also to what it is against. Kung sabihin, kung kontra siya sa Diyos, kontra ka din sa Kanya. Would you still love God enough to say, Lord, I'll obey you kahit hindi popular. Susundin kita kahit hindi katulad ng mga kaklase ko o mga katrabaho ko. Will you still be with God kapag yung mga nakapalibot sa iyo ay hindi mo na kaparehas? Hindi na natin katulad, mga kapatid. I mean, kapag pinag-aralan natin yung Bible, kapag in-apply mo yung mga nakasulat sa Bible, strange siya sa paningin ng world. It will not be like the world. Hindi magiging katulad ng sanlibutan ang nakasulat sa salita ng Diyos. They will not like it. Di talaga nila magugustuhan. What is written in the Word of God will not be agreed upon. Hindi tatanguan ng sanlibutan. When we follow kung anong nakalagay talaga sa salita ng Diyos, the world, baka nga kainisan ka pa. Baka nga, tawag dito, i-persecute ka. Kasi yun talaga, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ipe-persecute ka to the point that they will, ang gagawin nila ay, ipaparamdam nila sa iyo na ikaw lang ang naniniwala dyan. Okay? Preacher, anong gusto mong ituturo po sa amin? Mga kapatid, the Bible, kapag pinaniwalaan natin, sabi ng 1 Thessalonians 2, it will work effectually on them that believe. Tama? May epekto yun, mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay ng isang tao. May epekto yung salita ng Diyos kapag pinaniwalaan po natin ito. May magbabago po talaga sa buhay po natin kapag pinaniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po magiging popular, di ka magiging sikat kapag sinunod mo ang Bible. Pero yun yung dapat gawin. Yun yung dapat mong sundin, yun yung dapat maging tayo. Hindi ka magiging popular sa pagsunod sa Bible. Pwede ka pang i-bash. I-post mo sa social media yung pinaniwalaan mo, i-bash ka pa. Bakit? Because the world will not agree with God. Sa papel lang sila nag-agree. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. In your face. Hindi ako naniniwala dun eh. Because they are not godly. In paper only. Nakikinig pa po ba? How could you say that you are godly if you are defying God and His Word? Kung kinukontra mo ang salita ng Diyos, kung inaalaw mo yung abomination in the eyes of God, how could that be godly? Paano magiging godly? Kontra nga ang Diyos sa mga pinaggagawa ng maraming ano. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? So, when it comes to culture, when it comes to popular opinion, we must understand that this world is against God. Ayaw ng sanlibutan ng Diyos. And sadly, tayo mismo mga Kristiyano, of course, kung kakasave mo lang, I expect na may world pa talaga, worldly pa talaga tayo. But, ang expectation ng Diyos, hindi tayo manatiling worldly. Kundi, we should be transformed by the renewing of our minds. Not to remain in our worldly thinking, but be transformed by the Scriptures, mga kaibigan, mga kapatid. So, this will be the part 2 from our pinag-uusapan. True spirituality. Let's talk about the law and the law of love. I premise that to say, mga kaibigan, mga kapatid, kapag
naniwala tayo sa truth, tinayuan natin yung truth, huwag mo i-expect na kagigiliwan ka ng lahat. O kahit ng mga Kristiyanong kaibigan mo. They will not. They'll think you strange. Sobra naman yung belief nyo. Ano ba yan? Di ba? Gaganyan din talaga. Ganyan talaga magiging reaction. Why? Kasi pag in-apply ang Bible in every facet of our lives, amen, that is in the sight of the world something that they do not have. Hindi naman nila wala sila nun. At hindi sila yun. Okay. Only they that have Christ could show Christ in them. So, posible ba? So may tanong dito, posible ba na maging Kristiyano sa 21st century with true spirituality? Posible pa ba na maging totoo, tunay na Kristiyano ngayong panahon na ito? Na advance na mga tao, lahat na lang ng balita nasa online, no? Posible pa ba na we will live a life of true spirituality? No? Or we will just accept na ganito lang talaga yung buhay. Kailangan mo lang sumabay sa agos. Okay? So, is it possible to live the Christian life of true spirituality in the 21st century? Ang sagot po dito, kailangan natin maintindihan, imposible talagang mabuhay ng true spirituality o maging totoong spiritual mula pa nung papanahunan ni Jesus hanggang ngayon kung unang-una hindi kaligtas. Yun yung prerequisite to live a life of true spirituality. First and foremost, are you saved? Are you a child of God? Kahit nabuhay ka pa ng panahon ni Apostle Paul, kung hindi ka saved, it is very impossible. Dahil yung kapangyarihan para mabuhay tayo ay wala sa'yo kung hindi ka ligtas. Pero kung ligtas ka, naninirahan na yan sa'yo. Naninirahan na yan sa akin. So, hindi siya posible kung hindi tayo saved. But it is very possible if we are saved. Ang kausap ko po ba yung mga ligtas? We should remember na ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Do you still believe that? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos pa rin ang lumikha ng lahat ng bagay? Amen. Hindi tayo nanggaling sa unggoy, hindi tayo nanggaling sa cells na biglang over a period of billion years ay naging tao. No? Hindi tayo nanggaling sa isang aksidente na pagsabog ng tawag ng sanlibutan ay Big Bang. Hindi tayo nanggaling doon. We came from the creation of God. Nanggaling tayo sa paglikha ng Diyos. And what would you expect sa sanlibutan na gagawin nila kung turuan mo sila na walang Diyos? Ano gagawin nila? They will live like gods. Gagawin nila kung anong gusto nila. Bakit? Wala namang Diyos eh. Di naman ako nilikha eh. Diba? Aksidente lang naman tayo lumitaw. Imaginein mo yung kathang isip na yan, no? Kathang isip lang naging science daw. Yan, sinasabi ng Bible na science falsely so-called. Science falsely so-called. So we should acknowledge, mga kaibigan, mga kapatid, that God is the creator. I mean, just for illustration's sake, kung halimbawa, nagpunta ka, merong isang factory na nandoon lahat ng parts ng sasakyan. Nandoon lahat ng parts. Napakaraming parts ng sasakyan. Anong tsansa na kapag nag-ipo-ipo doon, pagkatapos dumaan ng ipo-ipo ay mabubuo yung sasakyan? Anong tsansa ang meron? No? Na, isipin mo, parts, nandiyan naman lahat ng parts, headlight, hood, lahat, makina, nandiyan na lahat ha. Anong tsansa na kapag may bagyo o merong ipo-ipo, tawag na sa Amerika, hurricane, dumaan doon sa lugar na yon, pagkatapos, syempre, di ba, maikot-ikot yung mga gamit, pagbagsak ay Toyota Hilux. No? O kaya Mitsubishi L300. Anong tsansa na mangyari yun? Zero. Tama? Zero. Bakit? Imposible yun. Kayo ba naniniwala, mas komplikado ba ang tao sa sasakyan? Ibig sabihin, yung
yung katawan natin, kung papaano ito nakadisenyo, mga kaibigan, mga kapatid, mas komplikado pa to sa sasakyan. Ang sasakyan, masiraan ng gulong, pwede mong palitan. Ang sasakyan, masiraan ng makina, palitan mo yung makina, gawa na ulit siya. Ang katawan natin, sige nga, masira yung kamay mo, wala na, amputation. Tama? Putol na. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, it is very absurd. Sobrang walang isip na isipin mo na walang Diyos na lumikha sa tao. Dahil napakaganda ng disenyo natin, isipin mo yung mukha mo. Aksidente lang ba yung mukha mo? Hindi yan aksidente. Sinadya yan. Amen. That is on purpose. Amen. Big sabihin lang, mga kapatid, there is a God who creates. And who creates me and who creates. Merong Diyos na lumikha po sa atin. Hindi aksidente ang tao. Hindi siya mula sa unggoy. Kamukha lang. Iba medyo kamukhang camel. Iba medyo kamukhang palaka. Pero mga kapatid, kamukha lang. Hindi porket kamukha, parehas ng pinanggalingan. Tama, parehas pinanggalingan, Diyos. Pero hindi tayo nagmula sa hayop, mga kapatid. Amen. No, merong Diyos na lumikha. That is the testimony of His Word. Tanda natin na yung Diyos na lumikha, siya po ang naglagay ng rules sa sanlibutan. That's why there is good and there is evil. There is sin and there is righteousness. Kapag na-break mo yung rule ng Diyos, kapag hindi mo sinunod kung anong kagustuhan niya, o na-break mo kung yung kasalanan, magiging kasalanan po yun. When we break His rules. Pag may sinabi siya, hindi mo ginawa, kasalanan yun. And from that, mga kapatid, we are guilty for disobedience to His commands. Guilty po tayo. Huwag na tayong magtago. Huwag na tayong kung ano-anong sasabihin natin. Guilty ka. Guilty ako sa kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos at meron tayong moral guilt. True moral guilt before the God who exists. Dahil hindi natin nasunod ang Kanya pong kagustuhan. Remember, Adam and Eve, kung ano nangyari doon? Hindi ginawa ng tao yung sinabi ng Diyos or sinuway din ng tao yung sinabi ng Diyos. At tanging ang tapos na ginawa lamang ni Kristo. Amen. Doon sa krus ng Kalbaryo in history. Around 2,000 years ago, ibig sabihin in history, nangyari talaga siya. And space and time ay sapat para alisin yung guilt na yan. Amen. Sa korte, para maalis yung guilt mo, you have to serve your sentence. Ang ibang sentence, 1 taon. Ang ibang sentence, 6 na buwan. Ang ibang sentence, buong buhay mo na hanggang mamatay ka. Pero para mawala yung guilt, pay the sentence. Tayo, kung tayo magbabayad ng guilt, forever is not enough. Kumanta ka pa, hindi enough yun. No? Forever is not enough for me to be in hell para mabayaran ko yung kasalanan. But in Christ Jesus, amen, minsan lang yung kanyang ginawa and that is once for all, tapos na. Okay. It is the infinite value. Walang hanggan yung value ng ginawa ni Kristo, mga kapatid. At tanda natin that is the second person, diba? The Father, the Word, and the Holy Ghost. He's the second person of the Trinity. Doon sa krus ng Kalbaryo, we should remember na Diyos siya. Pero siya'y naging tao para mamatay para sa ating mga kasalanan. Wala ka nang dapat idagdag doon. At yung ginawa niya, yun yung naging basihan para mawala yung guilt natin. Kapag tayo'y lumapit sa Panginoon, pinaniwalaan natin ng Diyos, no, doon sa ginawa ni Kristo, ang sabi ng Biblia, tayo ay madedeklarang justified. That word, mga kaibigan, mga kapatid, it's a very, very wonderful word. It's a legal word that says, you are no longer guilty. Wala ka ng sala. Cleared ka na. So pag meron kang kasalanan, nagpunta ka ng korte, so kung
ang kasalanan mo requires na magbayad ka ng 2 million at wala kang pambayad, guilty ka talaga. Pero kung meron nagbayad nun para sa'yo, cleared ka na. When it comes sa atin po, mga kaibigan, bilang mga tao, meron tayong kasalanan at yung kasalanan ito yung nag-cause kung bakit tayo guilty at sobrang hindi natin kayang bayaran. Even the best man and woman that ever live in this world could not pay yung guilt na yan. Wala makapagbayad. But praise God, Jesus Christ paid that for us. Binayaran niya yon para sa atin. And the moment na pinaniwalaan po natin yon, mga kaibigan, mga kapatid, the moment na naniwala ka on Jesus Christ, sa ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin, na-return yung fellowship natin sa Diyos. That fellowship is brought back. Remember dun sa Garden of Eden, freely ang tao nakakipag-usap lang sa Diyos. Kaibigan niya lang. No? Pero nawala yon dahil sa kasalanan. And when we believe Jesus Christ, yung ginawa niya para sa atin, marireturn yun. That's why we have boldness and confidence na may access na tayo to the Father by Jesus Christ. So hindi natin kailangan ng kahit sinong tao na dadaan pa sa kanila para mag-pray. You know, kapag nag-pray ka, diretso ka na sa Ama. Di mo na kailangan ng pare, di mo na kailangan ng mare, di ba? Kailangan mo lang si Kristo. Okay? So when we come to Christ, direct access ka na, wala ka ng kung sino-sino. No? Sa gobyerno, madalas, marami po talaga ang kailangan mo, kakilala. Pag wala kang kakilala, manigas ka sa pila. Ganun yun. No? So kapag may kakilala ka, walang pila-pila. Diretso ka agad sa loob. No? Mga kapatid, kay Kristo, wala na, hindi ka na, harang-harang pa lahat, hindi na. Sa Diyos ka na agad. Bakit? Yun yung binigay sa atin na access dahil naligtas tayo. So the only basis para matanggal yung guilt, ano po? Finished work of Christ. Doon sa krus. Amen. So the only instrument, so tama yun, natanggal, nabayaran ni Kristo yung kasalanan, ligtas ka na ba? Agad. Ligtas ka na ba agad? No? Namatay na siya, ligtas ka na ba agad? Hindi pa, di ba? Pero yung instrumento, para tayo ay ma-save, mga kaibigan, mga kapatid, at matanggap mo yung finished work, is believing. Amen. Through faith, believing. So kailangan, magbibilib ka. At wala ka ng ibang gagawin doon. Di mo na kailangan tumambling para ma-save. Amen. Ang kailangan mo lang ay paniwalaan yung promise ng Diyos. That this cross, that this death of Christ, na yung kamatayan ni Kristo Jesus, ay sapat na para ma-save tayo. No? So ang salvation din, mga kapatid, it is, hindi ka na, tumalikod ka na, tinalikuran mo na yung unbelief, tinalikuran mo na yung pagsabi na ang Diyos sinungaling, kundi totoo ang sinasabi ng Diyos. At wala ka ng ibang gagawin, tinatanggap mo lang siya by believing it. So we accept it by believing it. So hindi masama yung word na accept. Tanda natin, pagtanggap, walang problema. No? Tinanggap, walang problema. Ang tanong lang doon, papaano mo tinanggap? Kung tinanggap mo by mouth at hindi by heart, delikado yan. You should accept the Lord Jesus Christ by your heart. And that's by believing yung promise ng Panginoon. The Bible says na sa pagkakataon na yon na pinaniwalaan natin yung promise, specific promise of God, we are delivered from death to life. No? Ano na tayo? Na-transfer tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng anak ng Diyos. We became individually, and we could claim it, children of God. We are children of God from that time on. Anak na tayo ng Diyos. There is no way to begin the Christian life except through the door of spiritual birth. Walang ibang pamamaraan kung hindi ka ipapanganak spiritually. Dahil patay nga, di ba? So there's no way to begin that except mag-born ka. Kahit nga man sa buhay na ito, paano ka ba napunta sa libutan na ito? Wala naman siguro sa atin ditong anghel. Ano po? Na nung pumunta ka dito sa mundo, matanda ka na agad or may edad ka na agad. Lahat po ba tayo dito may nanay? Hindi po sigurado ang iba. Ulitin ko po yung tanong. Ano po? Lahat po ba tayo dito may nanay?
Ayun, kumbisido na yung iba. Iba kasi inisip pa nila, sino ba nanay ko? Meron ba akong nanay? No? Mga kapatid, lahat po tayo ay isinilang ipinanganak sa mundong ito. Therefore, bilang sa Christian life din mga kapatid, hindi ka makapagsimulang maging Kristiyano kung hindi ka ipinanganak spiritually. So, importante ba na ipanganak? Importante ba yung spiritual birth? Yes. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Becoming a Christian at our spiritual birth is not everything in itself. Hindi yun yung lahat. Big sabihin, doon lang nagsimula, pero hindi yun yung katapusan. Merong point wherein, so ito, physical birth. Iba-iba yan sa atin, tama? Iba 1948, iba 1960, iba 1980, iba 2000, iba 2010, di ba? Iba-iba yung physical birth. Pero what's more important to the physical birth is the spiritual birth. Okay? At meron din tinatawag tayo na death. Physically. Physical death. Kapag wala ka nito, ang diretsyo nito, eternal death. Okay? Pero kapag meron ka nito, lalagpasan mo yun, pupunta ka ng eternal life. Okay? So, merong eternal life dito, sa dulo. Kita natin yung buhay, ha? Isinilang ka sa mundong ito. Isinilang ka. Kapag wala ka nito, tinanggal mo yan, spiritual ngayon. Pag wala ka niyan, mararanasan mo pa rin to. Tama? Pag meron ka nito, mararanasan mo pa rin to. Pero ang kaibahan, saan pupunta pagkatapos nun? Kapag wala kang spiritual birth, meron kang physical birth, wala kang spiritual birth, mararanasan mo ang physical death at pupunta ka ng eternal death. Kapag meron kang physical birth, meron ka pang spiritual birth, mararanasan mo yung physical death, pero tatalunan mo si eternal death. Dediretso ka sa eternal life. Nakasunod po? Now, bilang mga Kristiyano, may space. May space yung spiritual birth sa physical death. Hindi tayo nung save tayo, langit na agad tayo. May mga ganon. No, may mga ganon. Yun yung ministry ng nanay ko. Pag mamatay ka na, kausapin ka niya, para at least langit ka na. No? Hindi ba? So, merong space yung spiritual birth sa physical death. Ibig sabihin, hindi ka na saved tapos patay ka na bukas. So, meron siyang sa gitna. Meron tinatawag na, at ito yung area ng true spirituality, again, and this is the area of sanctification. Nakuha po natin? So yung sanctification, it runs, tumatakbo siya, simula nung isinilang ka spiritually hanggang mamatay ka physically. Lahat ng mga pangyayari na yon, that is sanctification. Pinapaging banal tayo ng Panginoon. Ito yung pinag-uusapan natin kapag pinag-uusapan natin true spirituality. It's about sanctification. How to live the life that is pleasing to God. Paano tayo magiging Kristiyano talaga? How to be real Christians that worships and obeys and follow at mapapurihan ng Diyos at maging masaya ang Panginoon. So in a lot of churches, typically, nasasabing espiritual ang isang tao dahil active. Yan, di ba? Active siya, magaling siyang sumunod sa mga rules, no? Colossians chapter 2. Alam niyo yung tawag kapag magaling lang sumunod sa rules? Pero kapag wala ng rules, wala na. No? Ito yon, Colossians chapter 2 verse 20. Look at. Colossians chapter 2 verse 20. Ang sabi niya, wherefore, if ye be dead with Christ, from the rudiments of the world, yun yung term, rudiments.
Why as though living in the world are ye subject to ordinances? Ano daw yun? Verse 21, touch not, taste not, handle not. Which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Alam niyo po, kapag ang Christianity natin nakabase lang sa touch not, taste not, handle not, para lang tayong pariseyo. Ibig sabihin, bawal sa amin yan, hindi namin pwedeng puntahan yan, hindi namin pwedeng gawin yan. Touch not, taste not, handle not. Pero kapag wala na sa listahan o hindi na na-preach, ay, malaya na akong gawin yun. Hindi naman napipreach yun eh. Diba? Hindi naman sinabi na, bawal yung ganito ah. Bakit mo ko pagbabawalan na ganito? Diba? Wala naman nakasulat sa Bible na ganito. Diba? Pag ang ating Christianity is just based on touch not, taste not, handle not, that's the rudiments of the world, that is being subject to ordinances, at nire-rebuke ngayon ni Apostle Paul. Sabi niya, dead ka na sa rudiments of the world. Bakit subject ka pa rin to ordinances? Okay. Mamaya, maintindihan natin why. Okay. So, importante, maraming mga churches, importante sa kanila yung do's and don'ts. Ito yung dapat mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin. Ito yung dapat mong suotin, ito yung dapat di mo suotin. At meron naman, ayaw namin yan. Malaya na kami. Huwag mo kami bigyan ng rules. Kaya sila naman ay Galatians 5:13. Ano yung Galatians 5:13? Galatians 5:13. Ito naman yung mga brethren na kung saan ginagamit yung liberty for an occasion to the flesh and not by love. Hindi nila ginagamit yung kanilang kalayaan para sa pag-ibig, kundi ginagamit nila yung kanilang kalayaan para sa laman. For an occasion to the flesh. So if I could illustrate this in a whiteboard, mga kapatid, on the left, we have legalism. On the farther right, we have lasciviousness. Pero nasa gitna yung true liberty. Maraming mga church, yung mga church na maraming bawal, nandito yun. Nandito yun. Puro do's and don'ts yan. Diyan, maraming mga pulis. Ay, pastor, nakita ko sa ganito siya. Ganito, kasama niya. Ganitong araw, ganito. Ito yon. Ito yung church na gano'n. Church na puro bawal at parang ang buhay mo, di ka makagalaw. No? Kasi nakakulong ka. So, yun yung church na to. Meron namang church na gawin mo kung anong gusto mo. Wala kaming pake. Diba? Meron naman church na, sige, bala po kayo kung anong gusto nyong gawin. Buhay nyo naman yan. Basta mahal natin si Lord. No? Nakita nyo? Para siyang para siyang timbangan. Kapag masyado mabigat ito, hindi balance. Sasayad. Kapag mas mabigat naman ito, sasayad din siya, hindi rin balance. No? Dapat yung liberty, balance. Liberty ay hindi mo tinanggal yung mga do's and don'ts. Or hindi ka na lang nabuhay dun sa do's and don'ts. At hindi ka rin naman lousy na parang wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba, wala kang pakialam sa ibang Kristiyano. Matututunan natin lalo yung liberty, mga kapatid, in light of this word love. No? Ngayong umaga. So, dapat nandun tayo sa gitna. We should live our lives, hindi parang walang rules, na parang, ganito lang, hindi, Kristiyano, okay na yan, save naman ako. Hindi naman mawawala yung kaligtasan ko. So, anong gamit kung magiging godly pa ako? Anong gamit kung magpapatuloy ako in righteousness? I mean, what's the point? Diba? Dito naman, lahat bawal, mga kapatid. Pati kulay, pati kurtina, lahat. No? Sobra to, sobra din yun. Kailangan balance. Kung mabubuhay tayo in true spirituality,
May mga standards na natural lang nating magagawa kahit walang rules. Romans 14:15. Romans 14:15. Tara, medyo magmadali tayo. Marami-ramit eh. Okay, Romans chapter 14, verse 15. Look. Okay. Kung iba pong di makakasunod, basta sulat nyo po yung passage para ma-review nyo. Sabi niya, I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat. So, yung kapatid mo daw, mag-grieve siya, malungkot siya, dahil dun sa kinakain mo, particular dito sa meat na ito. Ngayon, sabi niya, lumalakad ka ng walang charity. Walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. So kung yung kapatid mo sa pananampalataya, nag-grieve siya dun sa ginagawa mo, kahit sa palagay mo hindi siya sin, for his sake or for her sake, diba? Abstain from doing so. Kasi sabi niya in verse number 15, destroy not him with thy meat for whom Christ died. Another passage, 1 Corinthians 8, verse 12. 1 Corinthians chapter 8, verse number 12. And 13. 1 Corinthians 8, 12 to 13. Ang sabi ng verse number 12, but when ye sin so against the brethren and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Pag inintindi mo yung passage, para kang walang kalayaan. Kaya? Paano ako magkaroon ng kalayaan? Sabi, kapag nagkasala daw ako sa isang kapatid, nasaktan ko yung kanilang mahinang conscience. No? When I wound their weak conscience, salamat po, purple cup, very, religious. But when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, anong resulta daw nun? Kanino daw tayo nagkakasala? Ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the world standeth, lest I make my brother to offend. Okay. Kung tayo po ay mabubuhay, mga kapatid, ayaw mo ng listahan, ayaw mo ng do's and don'ts, okay lang. Pero, mako-confront ka ng Scripture, Romans chapter 8, ito yung kailangan mong harapin. Na merong batas na mas nakahihigit kaysa sa batas ni Moises. Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ulitin ko po. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So in contrast, merong law of sin and death. Ano yung law of sin and death? I believe that's the law of Moses. Okay? But there is this law na sinabi niya, Spirit of life in Christ Jesus. At yun yung dapat i-follow po natin. Through spirituality, ima-manifest niya po yung holiness palabas. Ibig sabihin, magiging practical po ito sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi dahil nape-pressure siya, kundi dahil merong mas malalim na dahilan. Although, ang true spirituality, nakikita din siya sa panlabas. Hindi dapat datin alisin yon. Nang isang spiritual na tao, mapapansin mo yon. Ma-observe mo, spiritual siya. Sa kanyang ginagawa. Pero, ang true spirituality, unang-una, hindi siya panlabas, kundi panloob. Panloob siya. Ibig sabihin, kung anong nasa loob, lalabas lang natural. Kapag ang meron tayo, panlabas lang at wala tayong panloob, pariseyo lang tayo.
Pero kung meron kang panloob, wala kang panlabas, delikado yun. Ibig sabihin, hindi natural yun. Nilagay mo yung tubig sa dispenser, may dispenser, nilagyan mo ng tubig, ang lumalabas juice, ang lumalabas kape, delikado yun. Kung wala namang input ng kape dun, paano naging kape yun? Diba? Hindi natural. Kung anong inilagay mo, yun ang lalabas. Ang totoong spiritual na tao, kung anong nasa loob, makikita mo palabas. It will just naturally flow outside. What's inside the man? Let's just take for an illustration the 10 commandments in Exodus chapter 20. Punta po tayo doon. Exodus. Malapit lang po siya. Genesis tas Exodus. Exodus chapter 20. At meron lang po ang gustong tignan po natin na isang command doon. For illustration's sake. And just to make a point. Ano po? Exodus chapter 20. Verse number 3, may kita nyo, Exodus 20, verse number 3, yun yung first commandment. Thou shalt have no other gods before me. Verse number 4, huwag kayong gagawa ng graven image. Any likeness, okay? Pangalawa yun. Verse number 7, yun yung third rule. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Verse number 8, that's the fourth commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. Verse number 12, that's the fifth commandment. Honor thy father and thy mother. Verse number 13 is the sixth commandment. Thou shalt not kill. Verse number 14 is the seventh commandment. Thou shalt not commit adultery. Verse number 15 is the eighth commandment. Thou shalt not steal. Verse number 16 is the ninth commandment. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Verse number 17, that's the 10th. Thou shalt not covet. Tapos nilista niya na yung mga wag mong i-covet. Now, ito po. Gusto ko mag-focus lang tayo doon sa 10th commandment. And that's this word, covet or covet. Burahin ko po ito So na yung pambura natin. Sabi niya, wag ka daw magko-covet. Look at yung 10 commandments, yung simula, first command hanggang 9 command. First to 9 command. More on outward. Tama? More on panlabas. More on nakikita ng mata. Sige, i-break mo yung Sabat. Paano mo makikita yun? E di nagtrabaho siya nung Sabat. Okay? Yung fourth command. Okay? Paano mo makikita yung graven image? Naglilok Gumawa talaga ng Gumawa talaga ng image. So outward siya. But the 10th command, mga kaibigan, mga kapatid, the 10th command is more inward than outward. Okay. More siya sa panloob kaysa sa panlabas. Anong point mo, preacher? Actually, na-commit na muna to ng tao bago niya makommit yung kahit na ano dito. Unang nababali yung 10 bago yung 1 to 9. Paano yung preacher? Sige, halimbawa, sabi, remember the Sabbath day to keep it holy. Na-break niya yung 4th. Sigurado na-break niya rin yung 10. Bakit? Kasi kung na-break mo yung sinabi ng Panginoon na i-keep yung Sabbath and keep it holy, ibig sabihin, you covet against God in that aspect na inuna mo yung iba mong ginagawa imbis na siya. So, ang point lang na ito yung unang nabe-break before any other command. Kapag hindi sinunod ng tao yung kanya pong magulang, kapag hindi in-honor yung father and mother, ibig sabihin lang nun, you covet against. Meron kang pinrioritize, kaya hindi mo sinunod sila. Na nagkasala ka muna sa G's bago ka nagkasala sa 1 hanggang 9. Okay?
Ito kasi yung kasalanan even ni Apostle Paul in Romans chapter 7. Tignan niyo po, Romans chapter 7. Romans chapter number 7. Romans 7, 7 to 9. Romans chapter 7, verse 7 to 9. Ano sabi ng Bible? What shall we say then? Is the law sin? Hindi naman kasalanan yung law. Nay, sabi niya, God forbid, nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, no? Hindi niya daw nalaman kung ano yung lust, except sinabi ng law na, thou shalt not covet. Unang-una, ito, baka hindi nyo po naiintindihan kung ano ang coveting. Coveting ay mas ginagamit siya in a negative sense, pero coveting is a strong desire. Gustong-gusto mong, may desire ka, may gusto ka. Okay. Halimbawa, gusto mong bumili ng relo. Paano nagiging covetousness yung kagustuhan na bumili ng relo? Kapag to the point na wala ka naman pambili, gusto mo na magnakaw para mabili mo yung relo o para makuha mo yung relo. So, hindi lamang covetousness yun, kundi meron ng epekto yung covetousness. Ano pa? Kapag nanakaw. Okay? So, bago ka nakapagnakaw, nag-desire ka kasi muna. May covetousness muna. So, before any sin, bago pa man ng kahit na anong kasalanan, there is the desire first. And this desire is covetousness. Dahil it is an inordinate desire. Ibig sabihin, walang order, hindi siya nasa order, hindi siya tama. Ayaw siya ng Diyos. No? So covetousness, mga kapatid, is a strong desire. Walang problema sa strong desire, basta tama yung desire. At may kita natin mamaya, how to desire and not sin. Pero maraming desire na kasalanan. Maraming desire na nagkakasala tayo when we desire those things. Okay? And look at Paul. Sabi niya, hindi ko nalaman ang lust, except the law had said, thou shalt not covet, but sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. Ang sabi kasi ng batas, huwag ka mag-covet eh. Isipin mo, yung 1 to 9, yung 10 Commandments 1 to 9 si Apostle Paul, malinis ang record niya dun. Malinis. Pero yung verse number 10, guilty siya. Bakit? Hindi na kasi yun panlabas, panloob. Dahil merong sinful nature, kahit si Apostle Paul, guilty siya of covetousness. Maaring hindi niya na break yung thou shalt make no other gods, wala siyang ibang Diyos, wala siyang graven image sa tahanan niya, lagi siyang masunurin sa magulang niya, hindi niya binibreak ang Sabbath, cleared ang record. Pero pagdating sa number 10, thou shalt not covet, oh no. Amen. Bakit? Kasi yung covetousness, pwede mo makumit kahit ikaw lang mag-isa. It's committed in the heart. It's desiring something na hindi sa'yo o hindi pwedeng mapasayo, hindi mo pwedeng makuha or hindi talaga dapat. Okay? Covetousness. Now, coveting is the negative side of the positive command. Ano yung positive? Kung ang negative ay covetousness, ano yung positive? Matthew chapter 22, Mateo 22, talatang 37 hanggang 40. Basa. Matthew chapter 22, verse 37. Matthew 22, verse 37. What does the Bible says? Ang sabi niya, Jesus said unto him. Diba? Matthew chapter 22, Matthew 22, verse 37. Anong sabi? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. So, merong command sa atin, love the Lord. Kanino? Sinong mamahalin? Lord. Anong sinabing pagmamahal? Anong kaakibat ng pagmamahal na yon? With all, anong sabi niya? All thy heart. Ano pa? All thy soul.
At ano pa? All thy mind. Nakasunod po? Dito pa lang makita mo, guilty tayong lahat. Amen. Why? Mahal ba natin ang Diyos ng buo nating puso? Minamahal ba natin ang Diyos ng buo nating kaluluwa? Minamahal ba natin ang Diyos ng buo nating pag-iisip? Ano pang sabi? This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Love din, pangalawa. Ito yung first. Ito yung second. Love thy neighbor. Sabi ko nga po sa inyo, wag na muna kayong umalis dito sa church. Yung katabi nyo na lang. Love thy neighbor as thyself. Love thy neighbor as thyself. Mahal mo yung sarili mo? Mahalin mo daw yung neighbor mo kagaya ng sa sarili mo. Okay. Romans 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. Saka verse 10. Verse 8. Owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. Gusto mo ma-fulfill yung law? Di mo na kailangan sundin lahat yun. Mahalin mo lang. Mahalin lang natin ang bawat isa. No? He that loveth another hath fulfilled the law. Verse 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Love is the fulfilling of the law. Love is internal. Do you agree? Ang pag-ibig po nasa loob, not external. Merong manifestation, nakikita siya sa panlabas. Pero love in itself ay panloob, mga kaibigan, mga kapatid. Covetousness is also internal. Yung external manifestation, yung pagnanakaw, yung lahat ng mga kasalanan na yun, yun ay epekto lamang kung ano ang nasa loob. We must see that to love God with all our heart, mind, and soul is not to covet against God. Pag minahal natin ang Diyos, according dito, hindi na tayo magko-covet against Him. Kapag minahal natin yung bawat isang member ng body of Christ, as we should, hindi na tayo magko-covet against them. Paano ka magko-covet sa taong mahal mo? The problem is, we commit covetousness because we don't love men and God as we should. Dahil hindi natin mahal ang Diyos enough to say, I am content. Hindi natin mahal ang ibang tao enough to say, I will not be envious. Hindi ako magiging mainggitin. No? So we should admit na talagang na-broke natin yung 10 command na ito. We are guilty of covetousness. And most of the time, talaga nakukumit natin, hindi natin mahal ang Diyos. Hindi natin mahal ang Diyos as much as we should be loving our God. Bakit desire ng Diyos na mahalin natin siya? Remember, person siya eh. Amen. Person siya. If we as persons need love, so as God, gusto niya, mahalin din natin siya. Siya'y lumikha sa atin. Pero hindi lang natin siya creator. Remember, He's a personal God. He's a personal being. Meron ding mahal tayo ng Diyos. Dapat din natin siyang mahalin. When we talk about the Christian life through spirituality, mga kapatid, or freedom from the bonds of sin, makalaya ka sa kasalanan mo, ang nagre-wrestling, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mind, yung inward, yung naglalaban, yung covetousness against God at yung pag-ibig para sa Panginoon. Kailan nagiging kasalanan yung kailan nagiging kasalanan yung desire? Kapag nag-fail tayo na mahalin ang Diyos at mahalin ang iba. It became sin. Desire became sin. Kasalanan ba na mag-desire tayo? 'Di ba? Na kumita ng pera? No, it's not a sin. Pero saan tayo nagkakasala? Kapag di na natin inisip ang Diyos at ang inisip na lang natin gumawa ng pera.
When his desire became, kailan nagiging kasalanan? When it does not include the love of God and love of men. Amen. Kasalanan ba na maghangad na magkaroon tayo ng, di ba, nakakaangat na buhay? Kasalanan ba yun? Hindi yung kasalanan. Pero to the point na hindi mo na minahal ang Diyos at di mo na minahal ang iba at yun na lang yung naging desire mo, nagkakasala po tayo sa Diyos. Amen. Dahil first and foremost, dapat ang Diyos ang ating mahalin. Ang Lord ang ating mahalin. At kagaya daw na to, love thy neighbor as thyself. Nakakasunod po ba? Now ito, kaya pa yan. No? 2 practical tests to know if you are coveting against God or man. Dalawang test po para malaman kung nagko-covet tayo sa Diyos at sa tao. Paano mo malaman, preacher? Paano ko malaman kung nagko-covet ako? Kung covetous ako sa Diyos, kung covetous ako sa tao, paano ko malalaman? Una, ito yon. I am to love God enough to be contented. At pangalawa, I am to love men enough not to envy. Ito yung test ng covetousness and love also to God. Okay? Dalawa lang yun, parang reverse lang yun. Okay, ganito lang. So una, kung mahal mo ang Diyos, kontento ka dapat. Pangalawa, kung mahal mo ang tao, di ka dapat mainggit. Okay? We are not to envy. Kung nagko-covet ka sa Diyos, di ka kontento. Kung nagko-covet ka sa tao, inggit na inggit ka na. I-expound natin, mga kapatid, these ideas by the grace of God. Kapag nawawalan tayo ng kakontentuhan, either nakalimutan natin na ang Diyos ay Diyos, o tumigil tayo na maging masunurin sa Kanya. Ang totoong test o pagsubok, no? Kung mahal ba natin ang Diyos sa kahit na anong pagkakataon, tayo ay kalmado at nagbibigay ng pasasalamat sa Kanya every or any moment. Ephesians 5. Remember that. Giving of thanks. Very, very important. When we talk about contentment, ipares nyo yun sa giving of thanks. No? Sa pagpapasalamat. Kapag nawala yung pagiging mapagpasalamat natin, tignan nyo, pansinin nyo, hindi na tayo kontento. Kapag hindi na tayo nagpapasalamat, kaya nga po, mga kapatid, mag-ingat tayo. Pag hindi na tayo nagte-testimony, hindi na tayo nag-give ng thanks. Bakit? Baka di na tayo kontento. Baka sa palagay natin, di na tayo mahal ng Diyos. Ephesians 5, tignan natin, verse 3 to 4. Listen, merong list na binigay sa Bible. Merong list dito. Ang sabi niya, but fornication, tignan mo, mga kasalanan to eh. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as become its saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting which are not convenient. Pero tignan nyo yung dulo nun. But rather, giving of things. But rather give. Pag nilista natin yung verse 3 to 4, ilang lista yan? Fornication, uncleanness, covetousness, filthiness, foolish talking, jesting. 6 na bagay. Tama? Pag nilista ko yun, 6 yun eh. 6 negative. 6 na negatives yun. Verse 3 to 4. Merong 6 na negative na bagay doon. At mga kasalanan yun, mga kapatid. Pero ano ang pangontra sa lahat ng yun? Giving of thanks. Isa lang yung positive doon. No?
Isa lang yung positive. 6 yung negative, isa yung positive. And what is that positive? Giving of things. Mga kapatid, hindi malalim ito. Sino sa atin ang alam kung paano magpasalamat? Malalim ba yon? Deep theology ba yon? Hindi. Pero mga kapatid, yun pala yung dahilan kung bakit nagkakasala tayo. Bakit? Hindi tayo marunong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Bakit ang isang tao mag-fornicate? Di siya mapagpasalamat. Bakit ang tao, ano bang sabi diyan? Ba't ang isang tao magiging unclean? Hindi siya marunong magpasalamat, di siya kontento. Ba't siya magiging covetous? Bakit siya magiging filthy? Ba't yung kanyang pananalita foolish? Because he is not thankful. So giving of thanks, mga kapatid, yung every time or anytime, pwede tayong magiging mapagpasalamat sa Diyos. And one preacher says, iba ang thankful sa giving of thanks. Yung thankful ka, heart, pero hindi naririnig ng iba. Pero ano ang sabi niyan? Giving of thanks. Dapat verbal, naririnig din. Nagbibigay ka ng pasasalamat sa Panginoon. Amen. Kahit wala kang ibang sasabihin, mga kapatid, I encourage you. Kapag nag-testimony, dapat nag-testimony tayo. At pag nag-testimony, kahit wala ka naman kahit ano sabihin, magpasalamat ka lang sa Diyos. Hindi ba sapat na buhay ka? Hindi ba sapat na meron kang, nabuhay ka pa hanggang ngayon? Amen. Na-save ka para magpasalamat sa Diyos. Maybe kaya tayo nagkakasala at kaya tayo malayo sa Diyos ay dahil di natin nakikita na ang Diyos sapat sa buhay natin. At di siya nagkukulang. And we should thank God for every moment. Amen. Nalulungkot tayo, ang dami nating problema, dami nating iniisip, pero di tayo nakakapagpasalamat sa Panginoon. Hindi ito malalim, mga kapatid. It's a very fundamental teaching lang. Amen. Pero kapag hindi ka nagpapasalamat, malaking problema. Yun yung resulta, tignan nyo. Verse 3 and 4, yan yung result kapag hindi ka nag-give ng thanks. Isipin mo, ang liit na bagay lang naman, Lord, giving of thanks lang. Isipin mo naman yung negatibo. Isa lang ang positive na isipin mo, magpasalamat ka. Pag hindi mo yun inisip, baka yung 6 na negative ang mangyari. Wow, di ba? Parang, ang liit na bagay lang naman. No. Giving of thanks is acknowledging na ang Diyos, tama yung ginagawa niya. So pag di tayo nagpapasalamat sa Diyos, sinasabi natin na ang Diyos nagkukulang. Kita ba natin yun? Kailan nagkulang ang Diyos? Last time I checked, tayo yung maraming pagkukulang. Ibig sabihin, every time, dapat tayo ay magiging mapagpasalamat. Nagpapasalamat pa ba tayo sa Diyos? Baka puro na lang tayo hingi, and we're not thanking God sa mga binigay niya na sa atin. Baka nagpo-focus tayo too much sa mga hindi niya pa binibigay. Kaya kubitos tayo Lord, bigay mo sa akin to, Lord. Nawa, magkaroon kami ng ganito. Nawa, mabili ko ito. At di tayo narunong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Amen. Diyan pa po ba kayo? Again, this is not deep. Giving of thanks lang Pero, lalaki yung isang bagay na maliit kung hindi mo ginagawa. Kung hindi ka magiging mapagpasalamat sa kung anong meron ka, kung sa anong mga natanggap mo. Amen. Every time na magkakasala ka because you don't give thanks to God. Dahil di tayo nagbigay ng pasasalamat. Ephesians 5:20, dito pa rin. Anong sabi niya? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ginagawa ba natin yon? Kapag nakasimangot ka, nag-give thanks ka ba? Amen. Pag nakabusangot tayo, giving thanks ba yun? Hindi ba dapat kahit naghuhugas ng plato, giving of thanks pa rin? Kasi sabi, giving thanks always. Ibig sabihin, opportunity yon na mapaglingkuran mo yung magulang mo, yung pamilya nyo, at ang Panginoon. So, even on that moment, kahit mahirap para sa'yo siguro, mahirap na yun para sa'yo, we should be always giving thanks.
Ay, kasarap po mga kapatid, na tayong mga Kristiyano, lagi tayo nagpapasalamat. Ang hirap i-offend ng taong ganun eh. Alam mo yun, sasakta mo na, thank you kapatid ha. Ginamit ka ni Lord para i-correct ako. Paano mo i-offend yung isang tao nagpapasalamat lagi? Bakit lagi kang offended? Di ka kasi nagpapasalamat. Lagi kang malungkot, lagi kang reklamador. Murmuror tayo. Para tayong mga Israelita. Lagi tayo nagre-reklamo, di tayo narunong magpasalamat. Sabi nila, dun sa wilderness, mga kapatid, ano ba yan? Puro na lang tong tinapay na to. Binigyan ng pugo, nagreklamo pa rin. Hindi pala yung pagkain ng problema, puso. Amen. Yan pa po ba kayo? Are you rightly dividing the word of truth? Ayan, rightly dividing yan. Giving of things. Amen. Pauline yan. Tama? Pero yun yung root cause kung bakit nagkakasala tayo. Kapag hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Kasama sa all things yung Romans 8:28. All things work together for good. Di ba? To them that love God, to them who are called according to His purpose. So anong command in all things? Giving thanks always. For all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So kung mag-obey tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, kung ano man mangyari, give thanks. Amen. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name. Meron pa, Philippians 4. Mahalaga ang pagbibigay. Akala nyo po, simple lang yan. Mahalaga po ang magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Philippians 4:6, anong sabi niya? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Anong meron doon? With thanksgiving. Let your request be made known unto God. O, pag nag-request daw tayo sa Panginoon, mag-thank you ka na. Lord, thank you po. Bakit? Pag nag-thanksgiving tayo sa Panginoon, ina-acknowledge natin, Lord, kahit yes or no ang sagot mo, thank you, Lord. Amen. Ano sabi niya? Kaya hindi ka dapat maging careful for nothing. Huwag kang mag-aalala. Be careful for nothing but everything by prayer and supplication with thanksgiving. Puro tayo pray pero hindi tayo nagti-thank you sa Panginoon. Puro tayo hingi tuloy pero walang pagpapasalamat sa Panginoon. Masakit kaya yun sa magulang. Puro hingi lang ang anak. Walang man lang thank you. Diba? Hingi lang ng hingi. Pingi. Pero hindi nagti-thank you. Kada hingi ka, thank you, lakihan mo. Diba? Masarap magbigay. Colossians 2:7. Ano pong sabi? Colossians 2:7. Ano pa? Sunod-sunod lang yan. Colossians 2:7. Rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with. Ibig sabihin, kapag lumalalim ka sa Kanya, sabi, rooted and built up, established in the faith. Kapag lumalalim tayo sa pananampalataya, dapat mas lalo daw nag-uumapaw ang ating pagpapasalamat. Praise God. Ibig sabihin, kapag lumalalim ako sa salita ng Diyos, natututo ako ng salita ng Diyos, hindi dapat ako yung mayabang, kundi dapat ako'y mas lalo nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Kulang yun sa atin, mga kapatid. I encourage you, give your testimony. Kung wala ka man masabi, wala pang binago ang Diyos sa buhay mo kasi ayaw mo pa i-give up, just thank God. Pasalamat lang tayo sa Diyos. Naka-encourage na yun. Why? Because you will thank God at kami ma-encourage din, we will thank God. Salamat sa Panginoon. Ano ulit yung bounds ng pagpapasalamat? Giving thanks always unto all things. Di ba? Lahat ng bagay, palagi daw magpasalamat sa Panginoon. Kapag hindi ako naging mapagpasalamat sa pagkakataon na yun, magkasala ako sa Diyos. Colossians 3:15, anong sabi niya? Colossians 3:15, ito pa, no? Simple lang magpasalamat, pero kung hindi mo gawin, o kung wala kang thankful heart, mga kaibigan, mga kapatid, malaking problema. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body. At anong sabi niya? Be ye thankful. Be ye thankful. Kaya pag nakakita ko ng young people na nakabusangot,
ang hirap utusan, di yun thankful. Hindi siya thankful. Kaya mahirap utusan yung hindi thankful. Pero yung tao na thankful siya, ay, utusan mo, okay lang. Di magreklamo. No? Why? Kasi meron siyang thankful heart. Meron siyang attitude of gratitude. Kanta yun. No? So, meron pa, verse 17. 15 yung binasa natin. Ano pa sabi verse 17? And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Chapter 4, verse 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano, naniwala na tayo? Amen. Naniwala na tayo? Kapag tayo hindi nagiging thankful, hindi tayo mapagpasalamat, hindi tayo nag-give ng thanks, hindi tayo mag-grow. Kasi pag-amin nyo na every time na nagpasalamat ka sa Panginoon, pag-amin nyo na God is in control. God knows what He's doing. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Alam ng Diyos na nasa langit pa rin siya. Hindi naman tayo matatalo dito eh. Amen. My death. Tama, my death. Pero eternal life is waiting. Kaya sabi ni Apostle Paul, who shall separate me from the love of Christ? Sino makapagpahiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Wala kapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen. Know that. Alamin natin. Ilagay natin sa puso natin yun. Walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Huwag mong isipin na ang buong mundo kontra sa'yo. At huwag mo ring pasanin ang buong mundo. Hindi mo kaya yun. Amen. Just continue in this life with a thankful heart, with giving of thanks to God. Patuloy lang tayo, magpasalamat lang tayo sa Panginoon. Amen. Mahirap ang buhay, thank you ka lang sa Panginoon. Lord, salamat. Kasi kung ikumpara mo lang yung buhay mo sa iba, mas worse pa sila. Hindi mo pa naman naranasan manalimos. Di ba? Wala pa naman sa atin dito naranasan mamalimos. No? Kaya salamat sa Panginoon. Hindi po tayo nakalimutan ng Panginoon. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen. Sabi lang dyan, giving of thanks. Yan yung naging cause in Romans 1. Kaya yan ang kasalanan na nakumit ng mga tao, kaya sila nahiwalay sa Diyos lalo. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. In the first place, bakit sila gumawa ng Diyos-Diyosan? Kasi verse 21, Romans 1, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Hindi sila naging mapagpasalamat, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Kita natin, anong resulta? Vile affection, men after men, women after women, work it that which is unseemly, receiving to themselves that recompense of their error which was meet. Ibig sabihin, yung mga consequences na kasalanan dito, pababa, naging resulta kasi unang-una, hindi sila naging thankful sa Diyos. Hindi sila naging mapagpasalamat na nilikha sila ng Diyos at ang Diyos ang dapat masunod. Gusto nila, sila ang masunod. Kagaya din natin ngayon, gusto natin tayo ang masunod. Hindi ang Diyos. Love must carry with it a thank you. A thankful heart is evidence of love to God. Kapag tayo mapagpasalamat, ebidensya po yun mga kapatid na mahal natin ang Diyos. Amen. Kapag tayo mapagpasalamat, alam natin nasa battle tayo eh. Lahi tayong mga saved, tayo nasa battle. Merong may kingdom of darkness at may kingdom of God. At naglalaban yon even until now. And to acknowledge na ang Diyos, di siya nagkakamali at kung saan niya tayo ilagay, dapat lang tayo magpasalamat. Amen? Kung saan niya tayo ilagay, then so be it. Thank you, Lord. Kapag nagkulang tayo ng tiwala sa inireveal ng Diyos sa kanyang salita, hindi tayo naging kontento, dinideny natin yung pinaniniwalaan natin.
Kapag nawala ang kakontentuhan, kapag nawala yung pagpapasalamat, hindi natin minamahal ang Diyos. Kagaya na pagmamahal na dapat minamahal natin siya. Then, sa ganung pangyayari, mga kapatid, yung desire ay nagiging covetousness sa Diyos. Yung inward area, dito sa panloob, una tayong natatalo. Pag natalo tayo sa panloob, panlabas, epekto na lang yun. Yung mga kasalanan na nabasa natin kanina, nangyayari yun kasi sa loob natalo na tayo. But in our hearts, we are thankful to God. Amen. Magpapasalamat tayo. Giving of thanks to God. Merong peace. No? Merong peace. Naniniwala ba kayo sa inaawit natin? There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it could not take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I have peace that have come here to stay. Totoo yung peace na yon. Baka wala kang peace na yon ngayon. Why? Kasi hindi ka kontento at di ka nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Pero kung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos at tayo ay kontento sa kung anong meron tayo, kung sino tayo mga kaibigan, mga kapatid, then praise the Lord. Amen. Because we love God and it is not covetousness. Sa pangalawa, yung first point yung kanina. Mabilis lang po ito. Pangalawa, so ito, dapat mahal natin ang Diyos para maging kontento tayo. Pangalawa, dapat mahal natin ang ibang tao enough na hindi tayo mainggit sa kanila. Not to envy, mga kapatid. Ang test nito, ito, binigay ng isang author, this is the test. Kung may envy ka sa isang tao or nag-envious ka, inggit ka, ito yung test. Meron ka bang, nakadama ka ba ng kaligayahan or pleasure or satisfaction kapag may nangyaring di maganda sa isang tao? Halimbawa, kay Kurt. Si Brother Kurt. Kung envious ako sa kanya, ang isipin ko, sana tong tao na to, madapa to, matapilok to at di na makalakad. No? So, meron ba tayong secret satisfaction at someone's misfortune? Big sabihin, kapag, yung mangingiti ka kapag merong nangyaring di maganda taga sa isang tao. Nawalan siya ng pera. Ang saya mo. Nawalan ng pera. Buti nga sa kanya. Diba? O kaya, napahiya yung tao. Napahiya siya. So ikaw, dapat lang sa kanya yun. Deserve niya yun. Diba? So kung meron daw po tayong ganun, mga kapatid, that is the sign, isa sa mga sign na we are coveting and we are envious sa isang tao. Kasi bakit mo gugustuhin yung ganun sa isang tao kung di ka naiinggit? Tama? Ang problema lang sa ganun, kapag meron tayong ganyan sa isang tao, envy sa isang tao, hindi iyan nakikip sa heart. Lumalabas yan sa real world. Ang nagiging result, mga kapatid, marahil, nagsisinungaling ka tungkol sa kanya. Ninanakawan mo siya. Or kahit na anong gagawin mo para lang mapasama yung isang tao na yun. Because we are envious of somebody. 1 Corinthians 10:23. 1 Corinthians 10:23. Marahil yung iba pang sign nun, bigla na lang manlalamig sa'yo isang tao. Alam mo, magkaibigan kayo. No? Tapos bigla na lang, isang araw, di ka na kinausap. Hala, anong nagawa ko? Anong nagawa ko? Hindi na ako kinausap. Di, ang dami mo nang iniisip sa isip mo, kung ano-ano ng bagay yung, ano kayang nangyari? Bakit kaya di niya na ako kinausap? No? Malaman-laman mo, meron ng kasalanan na gawa. 1 Corinthians 10, verse 23. Ano sabi? All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me,
but all things edify not. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Chapter 13, verse 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Mga kapatid, kung meron tayong pag-ibig sa ating kapwa, especially, wag na nga tayong lumayo pag-ibig na lang sa kapatid natin sa pananampalataya. If we have love for someone, ka-church natin, wag ka na lang din lumabas. No? Kung mahal mo siya sa Panginoon, kagaya ng pag-ibig na inuutos sa atin sa salita ng Diyos, then we should follow these verses. Wag natin isik yung sarili natin. Amen. Wag tayo mag-rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Let us not think no evil against someone. Wag na yung mag-behave unseemly. Kapag nag-fail tayo dito, pinakita natin that we are covetous. That we are really envious also against the person. Ang true spirituality, mga kapatid, hindi lang siya, sabi ko nga, yung panlabas, resulta lang ng panloob. So kung ano yung nakikita sa atin sa panlabas, ibig sabihin, kung may problema tayo sa panlabas, meron tayong problema malaki sa panloob. And this is true spirituality. Kapag yung panloob natin ay nabago ng Diyos, kapag minahal natin ang Diyos kagaya ng inuutos niya, ganito yung pagmamahal natin sa Panginoon, ganito yung pagmamahal natin sa iba, mga kaibigan, mga kapatid, then we don't have to worry sa panlabas natin. Dahil susunod lang yun Kung ano yung nasa loob natin, parang aagos lang yun. Mamumunga lang yung puno na kung saan hitik na. Kung saan lumalalim sa salita ng Diyos. Problema, kaya yung panlabas natin na hindi maayos kasi una pa lang, kaya yung verse na binasa ko nung umpisa, hindi renewed yung ating mind. When our mind is renewed, mga kapatid, mag-change yung ating panlabas. Basahin ko na lang lastly. Hindi ko na matapos ito. But okay lang. Nawa, na make ko yung point doon sa giving of thanks dahil napaka-importante nun. Amen. Galatians 2. Verse 19 to 20. Magtapos po ako dito. And dito rin tayo magpatuloy next week, I believe. Verse 19, for I through the law am dead to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Marami tayong excuse kung ba't di natin mahal ang Diyos, kung bakit hindi natin na-prioritize sa Panginoon. We have all the excuses in the world. Amen. Lahat tayo may excuse, iba-iba. Maaring yung sa'yo mas legit kaysa sa akin. Pero, nevertheless, all are excuses before a holy God that requires. Mga kapatid, ang Diyos natin, binigay niya kahit yung anak niya para isave tayo. Amen. He is asking for our bodies as a living sacrifice. Hindi iyon kalabisan sa Diyos. Hindi po nag-aas ang Diyos ng sobra-sobra. Ang inaas niya lang, yung tama lang. Ibig sabihin, anong tama lang? Yung buhay mo. Tama lang yun. Amen. So, dapat magpatuloy tayo na we have this heart that is giving things always unto God. Pag tumigil tayo magpasalamat sa Diyos, dyan nang maraming problema natin. Covetous na tayo, inggit na tayo, amen. Ang lahat na, makasalanan tayo, magkakasala ka. Bakit? Kasi nawala ang Diyos. Primero sa ating puso. Kailangan ang Panginoon ay number one. Hindi yun pagiging cheesy sa Panginoon.
siya talaga dapat yung number one. Diba? Ang Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po for this time. Thank you for this time na binigay niyo po sa amin to study your word. Maybe this is not a timeline about time past, ages to come, at yung current na panahon po namin ngayon, Lord. But this speaks deep into our hearts. Lord, this church needs your help. Marami po kaming dapat ipabago po sa inyo. Pero una sa lahat, baguhin niyo po ang aming puso at aming pag-iisip. Mahirap pong kumontra sa agos ng sanlibutan. Napakarami po nilang ideas. At ang popular opinion ng sanlibutan is blasphemy against your name. But Lord, help us to love you enough to be content kung anong pinapagawa niyo po sa amin. And not make our own rules or invent our ways on how we obey you, kundi kung ano pong sinabi niyo, Lord, simple as that. To love you with all our heart, soul, and mind. To love our neighbor as ourselves. Yun po ang dapat namin sundin. To give thanks always unto God and the Father in the name of Jesus Christ. These are commands that are easy to understand but hard to implement. And Lord, we acknowledge ang aming pagkukulang in these areas. But Lord, I pray, have mercy on us. Ang world po, naapektuhan kami too much. That our Christianity ay parang wala na pong power. Parang matamlay na kami, Panginoon, at hindi na naniwala ang ibang tao sa amin dahil kami mismo hindi naniniwala sa kapangyarihan ng pagbabago mo sa aming mga saved. But Lord, move in each heart. Change us. Mold us. Gawin niyo po kami mas katulad niyo by and by. Sa iyo pong lahat ng pureng pasalamat. Salamat, Lord. In Christ's name we pray. Amen and amen.